Hello po, mga kapatid. Magandang gabi, magandang umaga, magandang hapon. Anumang oras na makakarating at nakakarating sa inyo pong mga dako, ito pong video po na ito. Muli po mga kapatid, pagbati po ng tunay na pag-ibig at ng tunay na kapayapaan sa inyo pong lahat mga kapatid. Yun, nakita nyo naman po yung post ko mga kapatid. I'm just trying to avoid any unfortunate events that might occur in the business of the person who took care of me. Yun po mga kapatid, ayoko pong madamay yung boss ko. Kasi actually wala naman po akong, sabi ko nga po sa inyo, I do not have any intention to exit. It's just that, yun, sila ang gumagawa ng way talaga para mag-exit tayo sa samahan na pinanggalingan natin. Ngayon, maraming gustong gawan ako ng masama, mga kapatid. There are so many people na gusto nila akong mawasak. Ganun pa man mga kapatid, gaya po nung naisulat ko sa post ko, mas malaki po ang tiwala ko sa Diyos kesa sa takot ko. And sabi nga ng salita ng Diyos, ang pag-ibig ay nagpapalayas ng takot. Alam niyo po, kanina pa kami nag-iiyakan ng boss ko sa sasakyan. Nagulat siya. Iiwanan mo na ba ako? Sabi niya ganyan. Sabi ko, I have to protect you. Protektaan sahan, sabi niya ganyan. Hindi ba natatandaan mo yung yung email sa company, email address? Sabi ko, ba't mo i-entertain yon? Sabi ng boss ko. Hindi yun biro, sabi kong ganyan. They really want to destroy me now. If they see na nandito pa rin ako sa company mo, madadamay ka. Ayokong madamay ka. Ayun, tas nasa kasi ako nasa likod ako. Yung boss ko nakaupo sa tabi ng driver. Nasa likuran ako ng boss ko. Nakita ko umiyak siya. And yun, umiiyak din ako. Siyempre, sabi ng boss ko, basta kung saan ka man pumunta, update mo ko at pagka nagkaroon ka ng problema doon, balitaan mo ko, sabi niya ganyan. Alam mo naman yun na mahal kita at anak na yung turing ko sa'yo. And basta marami po siyang sinabi mga kapatid, yung boss ko. And sabi ko nga sa kanya, ako rin naman, sabi ko, nag-worry nga ako pagka umalis ako. Paano ka na? Yung mga anak mo nasa iba-ibang bansa. Yung isa nasa US, yung isa nasa London, yung isa nasa Canada. So, yung yung maiiwan na lang yung mga kasamahan ko dito. Sabi niya, mahirap pong ikwento at idetalye lahat ng pinag-usapan namin. Basta ang sabi ko sa kanya, palagi kang mag-iingat, yung mga gamot mo, huwag mong kakalimutan, at huwag ka nang maninigarilyo. Sabi ko, nakita mo naman, nung uminto ka sa paninigarilyo, nawala yung ubo-ubo mo. Sabi kong ganyan sa kanya.
Yun. Marami pong mga nangyayari ngayon. Diyan sa pinanggalingan nating religion. Alam ko, they are behind this. And marami pang mga tao na nakikisawsaw at gusto akong pinsalain. Pero ganun pa man mga kapatid, tandaan nyo po. Sabi ko nga, inihintay ko lang talaga na mapatay nila ako. Kasi pagka napatay nila ako, mas marami pong mabubuksan ng kaisipan, mga kapatid. And hindi naman po ako takot sa kamatayan, mga kapatid. Hindi po ako takot na mamatay. Unang-una, wala naman ng magulang, wala na yung mga magulang ko para iyakan ako, mga kapatid. Kaya, yun po, minabuti ko na pong mag-live, mga kapatid, para dami po kasing nagme-message sa akin. Ayoko po munang mag-reply ng mga messages as much as possible. I want to keep my peace now. Gusto ko po munang mag-contemplate, mga kapatid. Pero okay lang po ako, mga kapatid. I'm good. I'm just worried sa hanggang ngayon. Nakita ko na nakasalubong ko yung boss ko. Malungkot siya. Malungkot na malungkot. Pero ganun talaga ang buhay, mga kapatid. There's no permanent thing in this world. The only constant in this world is change, mga kapatid. So, maraming nagbabago. Kakampi mo ngayon, bukas kalaban mo na. Kalaban mo dati, ngayon kakampi mo na. Pero, alam niyo po, mga kapatid, sabi ko nga po sa inyo, isang bagay lang ang alam ko. Basta ako, I am very serious sa battle na ito. Ito pong battle po na ito, mga kapatid, ay hindi po biro. If to some, they think that this battle is just a game, hindi po, mga kapatid. I will not risk my credibility. I will not risk my personality just for this nonsense battle. But this battle is very, very much important to most of the people, especially. Kagaya po nung merong nag-message sa akin, bro, alam mo, exit na ako. Kaya lang hindi ako makapag-out dahil yung pong parents ko na naakay ko, pati yung ibang mga kapatid ko na naakay ko, aktibo pa, panatiko pa. So if they knew that I already exited, baka magkawatak-watak yung family namin. Marami pong ganyang story, mga kapatid. And kaya nga po, hindi po ako tumitigil. Nandyan naman po kayo, mga kapatid. Nandyan naman po si Brad DK, si Brad Lost, si Brad Doc J. Lawrence, si Emmett Ember, si Sister Lisa Shales, Sister Ashley, Sister Nikki, si Brother Glenn Monfort, si Brother Soro Cervantes, sino pa ba? Si Brother Stephen Castro, si Post MCGI Society, MCGI Exeter YouTube channel, MCGI Exeter na subreddit, and kay Rosa na dating Dr. Bonjing. Na-appreciate ko po, mga kapatid, ang inyo pong mga messages. And yes, sabi ni Brother Jen Michael Lachica, mag-ingat ka, brother, kasama ka sa aking mga panalangin. Salamat, Brother Jen Michael. Ayan, nandyan si Brother Jen Michael Lachica. And to all of you, mga kapatid, na sumusuporta sa battle na ito. Meron man tayong mga kasama na nawala,
That's life, mga kapatid. We have to respect each other's decision dahil meron po tayong kani-kanyang mga isip. Masakit po ito, hindi lang po sa akin. Masakit, nakita ko yung boss ko. Very painful sa kanya at sabi niya, alam mo ba, mas mahal kita kaysa dun sa mga anak ko. Alam mo naman yan, sabi niya ganyan. Yun, dun na ako nag-burst out na umiyak sa sakyan. Naiya nga ako doon sa ano. Tapos sabi nung driver, yung kasama namin, Jay, always remember, I'm your best friend. Hey Mal, sabi niya ganyan. Hey Mal po. It means to say, you are my big brother. So, ayun po mga kapatid. That's life. And 12:30 na po dito. Maaga pa po yung biyahe ko bukas. At maraming salamat po sa Diyos. Sa inyong lahat. Pasensya na po kayo muna mga kapatid. Hindi po muna ako mag-i-entertain ng mga messages, mga calls. Pasensya na po mga kapatid. Gusto ko po munang manahimik at mag-contemplate. At appreciated po lahat ng inyong mga messages mga kapatid. Nababasa ko po yun, nagpa-pop up sa cellphone ko. Yun po mga kapatid. Maraming salamat po sa Diyos. Tuloy lang po natin ang laban na to mga kapatid para sa mga mahal natin sa buhay, para sa mga kaibigan natin, at para sa mga kapatid natin na minamahal. Sabi nga ni Brother Eli, mahal na kapatiran. Mahal po natin ang kapatiran na yan. Kaya, as much as possible, we want to continue this battle. Yun, nakita ko nag-heart si Sister Maricel Del Rosario, na asawa ni Brother Ronnie Kipoy Del Rosario, na yun, sinisiraan siya ng mismong kapatid niya. Masakit po yun mga kapatid. Masakit yung nangyari din kay Brad Gilby Arandela tsaka kay Sis Benji Arandela, na biruin mo mismong anak nila na nagmamanggagawa, binlock sila dahil lang sa maling pananampalatayang itinatawid ni Daniel Rason. Kaya mga kapatid, pakiusap ko lang po sa inyo, kung meron po kayong mga makikitang mga negative post regarding sa battle po natin na ito, let us be wise in making comments. Maging asin yung ating pong mga comments mga kapatid. Hangad ko po mga kapatid ang ikabubuti nating lahat mga kapatid. Maraming salamat po sa Diyos at ingatan nawa po tayong palagi ng Panginoon. Good morning guys. Pumipyok pa. Ayan. Ano na tayo? Paalis na tayo at baka mahuli tayo sa biyahe. Ayan. Huwag po kayo malulungkot mga kapatid at sa lahat ng mga ano natin dyan. Balita ko umiyak daw si yung sisian. Huwag ka nang malungkot anak. Laging good si God at hindi niya pababayaan yung mga taong good yung puso. Tatandaan mo yan palagi, kaya ikaw, Sian, lagi kang magiging good. Para iingatan ka ni God, magpipray ka palagi, at susundin mo lagi yung mga payo ng parents mo para
Ingatan ka ni God. Siyan, anak. Yan po. Yung isang maleta nandun na. Nasa ano na, sa taas. Kailangan kong protektahan yung boss ko. Yung tao na kumupkup sa akin dito. Kasi do hindi naman din siya natatakot. Sabi ko, hindi ganun yun. Sabi kong ganyan. Trust me for now. And sabi niya sa akin, ng boss ko kagabi, nag-start ba kaming mag-iyakan? Anong oras? 4 PM yata or 5 PM. Nasa elevator kami. Yan, nag-iiyakan na kami until sa sasakyan. Sabi niya sa akin, basta ano man ang mangyari sa'yo, nandito lang ako at update mo ako, sabihin mo sa akin kung saan kang lugar pupunta. Actually, gusto niya i-transfer niya lang ako sa pinsan niya na hotel owner kasi gusto rin ako nun. Ayaw mo ba doon? Doon ka na lang, sabi niya ganyan. Ayoko, sabi ko, gusto ko walang makakaalam kung nasaan ako, lugar, bansa o anuman, para wala silang alam ngayon. Actually mga kapatid, hindi ko naman din po kasi intention na ganito. Hindi ko nga alam na magkakaganito yung mag-expose ako. Nagla-lifestyle vlog lang ako, kaya kita yung uniform ko. So ngayon, tandaan ninyo mga kapatid, yung ginawa noong mga kapatid ni Jose sa kanya, ginamit ng Diyos yun para lalong mapabuti. Hindi lang si Jose, kundi yung buong angkan ni Israel, mga kapatid. Tandaan nyo po, hindi lahat ng paalam ay hindi maganda ang kinahantungan. There are goodbyes na start po yan ng isang mas mabuti at mas magandang plano ng Diyos para sa ating lahat. Kaya wag po kayong matatakot mga kapatid na mag-exit, magpaalam dyan sa dati nating reliyon na pinagsamahan. And to all my bashers there, mas malakas ang Diyos ko. Mas malakas ang Diyos ni Badong. And sorry na lang kayo, manigas kayo dyan sa kakabash sa akin at hindi ninyo mapapatahimik si Badong. Magkano ba ang binayad sa inyo? Haha, tuloy ang laban, hindi ninyo mapapatahimik si Badong. Sabi ko nga sa inyo, kahit mapatay ninyo si Badong, pag napatay nyo si Badong, mas dadami ang magiging Badong na maninindigan at tatayo sa katotohanan. Katotohanan hindi kayang bayaran. Hindi kagaya ng iba dyan na yung kanilang mga inutang ay hindi nila binabayaran. Kaya hindi maipakita yung kanilang mga pagmumuka. Di po ba? Hindi nila maipakita. Ang tunay na matapang, pinapakita yung muka. Kahit pagtulong-tulungan yan. At yun lang ang aking masasabi. Dapat, kung kayo talagang totoo ang pinaglalaban ninyo, ipakita ninyo ang inyong mga pagmumuka. Bakit hindi nyo kayang ipakita ang inyong mga pagmumuka at dinadivert ninyo ang issues? Tapos sasabihin ninyo, si Badong ang manipulative, no? Tignan ninyo mga kapatid at mga kababayan ngayon kung sino ang manipulative. Ayaw natin sa manipulative na ginagawa, manipulation na ginagawa ni Danya Rason. Yung mga nasa gedli-gedli dyan na sila daw kuno ang totoo na nag-expose. Anong ginagawa nila? Pagka hindi ka sasang-ayon sa kanila, ayan, pagtutulong-tulungan ka. Hindi nila kaya si Badong, kaya pinagtutulong-tulungan nila. Hindi nila alam, mas malakas ang Diyos ni Badong. Di ba wala kayong Diyos? Pero si Badong, mas mas lamang ang may Diyos. Yan. Kaya, mga kapatid, paalam po muna.
At hindi ko po alam kung saan ako dadalhin ng kapalaran, pero ang tiwala ko ay hindi ako pababayaan ng Diyos. Pakisama niyo po ako sa mga panalangin ninyo mga kapatid, na sana saan man po ako dalhin ng aking mga paa, kung saan man po ako dalhin ng kapalaran, ingatan po ako ng Panginoon mga kapatid. Yan. Mamimiss ko ang lugar na ito. Sabi ng boss ko, you are my son. Whatever might happen to you, don't bother to inform me. And I'm just a phone call away. I'm just a finger away, and I'll be there to pick you up. Sabi ng boss ko. Nagkaroon ako ng ama dito sa lugar na ito. Kaya nagpapasalamat ako sa Diyos. Totoo ang sinabi ng Panginoong Jesucristo. Ang sino mang mawalan ng magulang, kapatid na lalaki at kapatid na babae dahil sa aking pangalan, magkakaroon ng makaisang daan na ama, ina, kapatid na lalaki, kapatid na babae, at tahanan. Ang dami ko po ngayon at mas lalong dumami yung aking mga kapatid na lalaki, mga kapatid na babae, mga nanay, mga tatay, at mga tahanan. Biruin mo, kahit saang bansa ngayon, Brad Badong, nandito lang, open ang aking bahay. Brad Badong, anak na ang turing ko sa'yo. Brad Badong, kapatid na ang turing ko sa'yo. Brad Badong, kuya na ang turing ko sa'yo. Brad Badong, etc. Maraming salamat po mga kapatid sa malasakit po ninyong lahat kay Badong. Alam ko, gagantihan po kayo ng makapangyarihang Diyos sa inyo pong mga kabutihan at nalalaman ng Diyos kung totoo ba ang sinasabi ng ating mga puso. Yan po mga kapatid. Marami mga kapatid. Hindi ko na po kayo maiisa-isang lahat mga kapatid. And again, oras na at kailangan ko na pong magpaalam at malayo-layo po ang aking lalakbayin mga kapatid. Maraming salamat po sa Diyos at wag po kayong panghihinaan ng loob. Tandaan po ninyo, noong pinatay ang Panginoong Jesucristo, after that, mas marami po ang nagising sa katotohanan. Katotohanan na pinatay nila ang author of life, mga kapatid. I am not Jesus Christ. Hindi ko po sinasabi yun. I am not Jesus Christ. And I am not the author of life. Nandito po si Badong para mag-expose ng katotohanan na sinasabi ni Kristo. Ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Mga kapatid, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makaparoroon sa aking Ama, liban sa akin. Si Kristo po, mga kapatid, ang katotohanan na magpapalaya po sa atin at hindi po yan si Badong. Just so happen na probably Badong has been used by Christ to expose the truth, mga kapatid. And paalam na po mga kapatid, kahit saan po magpunta si Badong, pogi pa rin si Badong. Pinapatawa ko lang po kayo mga kapatid. At alam ko, malungkot po kayo. At alam ko, meron ding natutuwa at nagdidiwang. Tandaan niyo po, noong pong ipinako sa krus ang Panginoong Jesucristo, akala po ni Satanas, nagwagi na po siya. Hindi niya po alam na yon ang pinakel ng victory ng Diyos. At yon ang pinakel ng pagkatalo ni Satanas. Pagkamatay po ng Panginoong Jesucristo sa krus, pumunta po siya sa kailaliman upang ipangaral ang pagwawagi ng kanyang Ama. Ganon din po mga kapatid, ingatan hawa po tayong lahat ng Panginoon mga kapatid.